masyado ng garapal ang katiwalian at ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Parang napaka-normal na lamang po sa kanila ang ganitong gawain, attorney. Doon pa pong kampanya, sinabi ko na Oho. na pag naupo yan si Bongbong Marcos, kronismo na naman ang paiiralin niya. Kita nyo, wala pa nga ilang buwan, may smuggling na. Yung sibuyas, naging 800, 1,000 per kilo. Saan ka makakita ng gobyerno na wala pa nga 3 buwan ganun na nangyari, may mga smuggling na? And who was the Secretary of Agriculture? Bongbong Marcos. Now, why in the world, there's nobody, no president in the world na gustong maging Secretary of Agriculture, siya lang? Bakit? Because all of these commodities that you can import and you can smuggle are all under the jurisdiction of the Department of Agriculture. Bakit ngayon grabe na? Grabe na parang wala nang hiya-hiya talaga. DPWH, ano na? Kasi ang namumuno ng pagnanakaw mismo yung matataas ang pwesto at mga kamag-anak ni BBM. Kaya hindi na makokontrol at hindi niya pwedeng makontrol dahil siya ay mistulang puppet na lamang. Bakit si Romualdez hindi niya mapaimbestigahan? Dahil pinsan niya? Hindi. Dahil puppet siya ni Romualdez. Maraming alam si Romualdez ng mga sikreto niya. O kaya, ikaw ba, BBM, ay may partida din? Kaya hindi talaga pwedeng kasuhan si Romualdez. Sasabihin mo, walang ebidensya. Walang ebidensya kasi hindi mo naman siya pinapa-investigate. Hindi pa investigate mo siya sa ICI para malaman natin kung may ebidensya o wala. Di ba? Bakit ganito nakasagsagan? Dahil ito nga, ang sinasabi ko, ang mga tao ni Bongbong Marcos ay hindi niya kaya. Did you listen to Professor Winnie Monzon? And she said na hindi na kaya ni BBM magreforma ng kanyang administration because of the people around him. He cannot control them. Nabanggit niyo po yung flood control. So, puntahan natin yung usapin ng flood control projects. Kasi mayroon namang investigasyon nagtatag nga ng ICI, ang problema noong una hindi transparent, hindi naka-live stream. Hiningi ng mga kababayan natin i-live stream, nagpasi sila, i-live stream. Binibigay naman, attorney, kung ano ang gusto ng publiko. Ang gusto ng publiko, imbestigahan nyo si Romualdez. Hanggang ngayon, ayaw nyo imbestigahan dahil sinasabi ni Bongbong. Pwede ba yun? Presidente na siyang gumawa ng ICI. Siya mismo nagsasabi, there is no evidence against Romualdez. Alam mo, hindi ko talaga matuldok kung hanggang ano kalalim itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yung conspiracy nila ay napakalalim, hindi lamang sa dugo nila. Ano ba, BBM? Bakit ba ayaw mo talagang paimbestiga yung pinsan mo? May partida ka ba? May partida ka ba, BBM? Sino? Ilabas mo na. You came out. Sabi mo, ikaw nag-discover ng mga flood control. That's not true. You only acted because the U.S. State Department issued a report and told you that this cannot go on. This cannot go on. And then the World Bank also issued a comment. And I predicted it months ago na ang Bureau of Customs is also very corrupt. Ayaw mo naman galawin o lumabas na naman sa US State Department report that the Bureau of Customs is also very, very corrupt. Sino ang patron o padrona ng Bureau of Customs? Maraming nagsasabi, si First Lady daw. Oh, that's the first time I'm saying it because I have to say it. Hindi po ako pwedeng magtago. At kung ito po ay mali na information, I am requesting BBM and the First Lady to cut this snake's head now para masatisfy ang tao na hindi sila kasabwat sa mga massive na korupsyon na ito. Kasi po, buhay na ng Pilipino nakataya dito, hindi po politika. Dati po, sasabihin ng tao, maski sino naman ang upo dyan, parehas lang sila magnanakaw. Ngayon, nakaranas ka ba ng gutom na ganito? Tanungin mo pamilya mo. Mag-graduate yung mga anak mo? Akala mo, may trabaho pa? Wala nang trabaho. Akala mo, kahit ka ng kayod ngayon para mapatapos mo yung anak mo? Pagka-graduate, maahon ka? Wala nang trabaho. Another 3 years, wala nang trabaho. Foreign direct investment, minus 40.5%. Wala na. Amerika na lang at Japan, nandito pa rin yung mga investments nila. Stock market just crashed. Ilang taon na ako, mula bago abogado ko, bumibili ng stocks, ipon. Ngayon na ako nakakita at nakaramdam ng lugi na ganito. Less than 6,000 points. Ang bagsak ng stock market? Sino ang mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito? Ang korupsyon ng BBM administration, ito ang sanhi lahat ng kahirapan nating mga Pilipino. Attorney, dito po sa sasagawang rally ng Rally for Transparency and for Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Sa tingin po ninyo, ito ba'y makatutulong? Talagang makakatulong po. Kasi yung sinasabi ko nga, wag na po tayong titingin lang tayo at sasabihin lang natin na pare-pareho lang yan sila lahat. Hindi po, matindi po itong dinadanas nating kahirapan ngayon ninyo.
Kasi sabihin nyo na naman na okay lang ako magsalita kasi I don't go hungry. I feel this way for you because I see it, di ba? Eh kami nga itong hindi nagugutom na araw-araw may kinakain kami, nararamdaman namin yung gastos sa grocery, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng gasolina, akyat na naman, kayo pa kaya? Kaya hinihikayat ko tayo na mag-livestream man lang kayo na protesta. Kung ayaw nyong makaalis, wala kayong pamasahe. Saan kayo malapit? Pumunta kayo doon sa Luneta. Malapit, punta kayo doon, 16, 17, 18. Sa EDSA kung malapit kayo doon. O kung kaliwa kayo, sige, doon kayo sa kaliwa, sa Mindiola kayo. Bahala na kayo kung kakamping kayo, kahit anong kulay nyo. O wala kayong kulay. Tumayo na kayo para sa bayan nyo. Dahil wala ng panahon. Wala ng panahon. Kailangan alam ng buong mundo at ni BBM at ng First Lady na ayaw na natin ng ganitong sitwasyon at kahirapan ng ating bansa dahil sa korupsyon. Kailangan po talaga iparinig natin sila sa kanila. Kasi parang si BBM, hindi niya na-feel eh. Pansin nyo, parang kakaway-kaway po siya sa Cebu ba? Parang, ano ba ini-expect mo? At, Mamahalin ka ng tao, yayakapin ka, ay, BBM, we love you. Tingnan mo nangyari sa'yo sa Cebu. Parang ang tingin ng tao sa'yo, nakakadiri ka. Punta-punta ka pa dito. Bahaan na kami, nangamatay na kami dito. Padalan mo lang kami dito ng 5,000 pang tayo ng bahay namin. Alam mo, kami mga Bisaya ba? Opo. We are sick and tired of being treated like we are poor, we are second-class, third-class citizens of this country. Dinagdagan mo pa. Attorney. BBM, talaga ako, Opo. babawi ako sa sunod na eleksyon. Mga Bisaya dyan, kakampanyahan ko talaga against your candidate. Attorney, kahit na kayo ay hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po masasabi niyo sa pinapakitang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng pagkakataon? Yun po nagsasabi na politika lang ito, ay hindi po kayo nag-aaral ng Biblia. Ako po, kahit di ako iglesia, sa Biblia po ako lumaki, tatay ko protestante. At napakatalino, summa cum laude. First, summa cum laude of Silliman University, war hero. Oho. Nag-aaral kami ng Biblia. Bible 1, 2, 3, 4, high school pa lang ako sa bahay, Biblia. Gaano po kasinsin itong trabahong gagawin nila at yung kanilang mga kakayahan sa pamagitan po ng kanila pong mismo oras at tauhan na magiging bahagi po nitong grupong ito kasi hindi po yan libre ha. Excuse me. Meron din po yan kaukulang gastos tsaka yung staff mo na dapat mag-aaral sa bawat proyektong ipapanukala. Parang lalabas ngayon girl, no? Malalaman po natin to sa proposed budget for 2027. Kasi ngayon kung pupuntahan mo yung mga budget ng DPWH, pare-pareho pa rin ang amount eh. At ito ho naman po ay klaro na at established na naging ugali po ng DPWH pamamagitan po ng mga proponents na sa bawat distrito, bawat lugar may nakalagay na proyekto, flood control project, supposed to be po sa ganitong lugar. Oo, at ang halaga ay Pare-pareho. Diba? Nasama yan dun sa naging privilege speech ni Senator Ping Lacson at nabanggit mo na rin yan. At saka mismo si Presidente Yes, Junior oo. doon sa kanyang presentation ng Ang kanyang isumbong sa Pangulo. problema, for 2026 budget, meron pa rin ganun. Hindi, ganun talaga. Oo. Hanggang ngayon, no? Pare-pareho pa rin po yung budget. Kaya nga din, nasilip nila na pare-pareho po yung budget at yung iba po hindi rin matukoy kung saan ba yung lokasyon. As a matter of fact, mga kapatid, may mga distrito na sangkaterba naman ang multipurpose building. Wow. Hindi lang flood control project. Pare-pareho din po yung halaga. Oo. At di mo na maintindihan. Saan yan? Opo, ha? Saan yung mga multipurpose buildings na iyan? Sa dako pa doon sa Bicol. Papuntang Bicol ba yan? Anyway, okay, sige. So, maganda ho ito malaman natin ano po kung paano po magiging organisasyon nila. Oo. At dito po malalaman naman po natin kung gaano kaseryoso dito ang gobyerno sa ipinapangako po nila kasi alam po naman din po natin ang gobyerno, kung minsan po ito sinasabi, iba naman po ang ginagawa. At well, gladly, may mga tao din po na hindi nauubusan ng pasensya at pag-asa na magkakaroon po ng pagbabago sa bayan na ito. Abangan niyo po yan. Habang ito pong COA na ngayon po mukhang nagkukumahog, although wala tayong balita kung nasaan na po yung kanila pong isang commissioner ng COA na sinasabi daw po na Nowhere to dapat be din, found? na dapat din na po ikasuhan. Ang atin po dito kaila Congresswoman Leila de Lima, asan na ang inyong ipinapangakong impeachment? Oh yeah, oo nga pala. Di po ba? Alangan namang, sorry po alangan namang hayaan nyo mag-retire na lamang. Ito pong mga isinasangkot sa skandalong ito nang sila po ay makakubra pa ng retirement benefit na pagkalaki-laki at wala pong accountability. Hindi po ba? Unahan With nyo all na. due respect. Oo. Okay, ngayon, meron po silang sinasabi dito, ang COA, sa pinakahuling balita nga po, kasama po ito sa ating balita kanina, na nakadiscovery daw ho sila ng karagdagang 4 pang flood control projects sa Bulacan. Bulacan na naman, sa mga taga Bulacan kay Nanay Ining Tolentino, kay Inang Esther Perez, diyan sa mga taga Bulacan na ating kaibigan, kay Mike Flores, paring Mike.
Oo, sa mga taga Bulacan. I'm sure gising na kayo sa katotohanan, ha? Opo, na marami po. Ngayon may sinasabi daw po, no, ito po yung kanilang pampitong fraud audit na isunumite sa ICI. Ang sinasabi po nila, no, meron daw ho mga proyekto under DPWH again dyan sa Bulacan na ang binabanggit po mga kapatid ay mga proyekto na yung iba daw po hindi mahanap sa lugar Yes. at may mga proyektong gawa na Oo. pero nakatukoy pa rin bilang Hindi pa bagong tapos. proyekto Oo. o hindi pa tapos. Oo. Okay. Ano-ano ang sino-sino ang contractors nito, girl, at magkano halaga nito? Ang contractor po ng isang project dyan sa San Roque, Baliwag, Bulacan ay ang Sims Construction Trading. Ang halaga ng proyekto mga kapatid ay 74.15 million pesos. Okay. Kasama rin dito ang M3 Construct Corporation. Dyan pa rin sa San Roque, sa Baliwag, Bulacan. Ang halaga ng proyekto, 96.499 million pesos. Ang Elite General Contractor and Development Corporation. Dito naman sa Barangay Santol, dyan po sa Balagtas, sa Bulacan. Ang project cost ay 96.499 million pesos. At syempre ito, naipatawag na po ito sa hearing, Wawaw Builders. Construction po ng Riverbank Protection dyan sa Barangay Kaingin, Malolos City. Sa Bulacan pa rin na nagkakahalaga ng 77.2 million pesos. Okay, Matindi sige. daw ang irregularidad ng mga proyektong ito. Pero sa ating pong pandinig, mukha pong hindi na ho bago ito. Oo nga eh. Kumbaga ito lang po confirmation nga sa mga nadiskubre nung una man po na mga sinasabi po na pag-aaral maging ng research team ni Senator Ping Lacson at nung pong ilang mga taga-media na gumawa po ng reports tungkol dito. Ito po kumbaga another validation na ginawa naman through COA. So kumbaga ito yung official po kasi COA na ang nagre-report nito. Tanong lang po namin ngayon dito. Opo. Ito pong mga kontratang ito, sino proponent nito? Yan, yun po hindi natin That's the dapat question. kinakaligtaan eh. Yung muli sinasabi po ni Ginoong Vince Dizon na may mga magpapasko sa kulungan, yung maraming magpapasko sa kulungan, ay wala hong duda. Yan po yung mga taga DPWH, pati po yung mga kawani nila, na sinasabing dapat daw po hindi pumirma doon sa mga sinasabing validation bago po maglabas ng pera ang gobyerno, yun malamang masasama sa kaso at baka po gawin nilang ehemplo doon sa mga ipapakulong. Pero uulitin ko, tanong dito, sino po ang mga proponents nito? Kasi nga, mga kapatid, ano po ha? Doon po sa mga affidavit, itong mga testigo na ating pong ipanalangin na hindi ito magbaliktaran ha? At hindi ho magbago ng statement. Alagay ko, kung kamag-anak ka nitong tatlong ito, kausapin po ninyo, huwag silang magbago ng statement. Kasi kung pinangakakuan sila nitong mga proponents ha, na kanilang isasalba, natutulungan sila, baka may mangyari sa kanila sa loob ng bilangguan ha? Diba? May ganyan na po nangyari. Refresh us. Ano nangyari? Baka sila bangungutin bigla Yun na nga yung parang habang nakakulong. Hindi lang pala yung sa pelikula nangyayari. Alam nyo, opo, sa lahat po, ayan, sa lahat po ng yung mga taga-DPWH na naglabas na po ng kanilang mga sworn statement, kung nakikinig po mga kamag-anak nito dyan sa Bulacan, kausapin nyo ho, baka pinangangakuan ng mga proponents na magtiis ka lang muna. Ha? Sige, makukulong ka pero hayaan mo, lilipas din ito. Bibigyan ka namin ng abogado at pag nakulong ka, huwag kang mag-alala. May sasalo sa'yo sa loob para maging mas komportable ang buhay mo kasi wala na namang media, wala nang balita dyan. Medyo mag-isip kayo ha. Kasi, kayo ang susi para mapanagot talaga ang, sa totoo lang, mas malaki ang kinita kaysa sa inyo. Di po ba? Kasi nga pinag-uusapan natin dito, sa mga proponents hango sa affidavit at maging sa ICI na ito na kanila pong interim report, sinasabi na 25% minimum ang nakukuha ng proponent. Ito pong sila Alcantara, ito pong sila Hernandez, ito sila Mendoza, ito pong sila Bernardo. Opo, 2%. So dahil nga po sa ang dami po nagpepersyentuhan, pati nga itong si Sims, di ba, na nagpapagamit ng kanyang lisensya, inaamin niya, ginamit lisensya niya, meron din siyang share. So dahil po sa naging masyado ng gahaman ang mga proponent, ang laki na po wala kang ginagawa sa mundo. Hindi ka gumigising na madaling araw, hindi ka pinagpapawisan, sarap ng buhay mo, asawa mo, anak mo, kabit mo, lahat, komportable ang buhay. Pagkatapos, tatanggap ka mali-maletang pera, ihahatid sa bahay mo, ihahatid sa rest house mo. Hindi ba wala kang kahirap-hirap? Tapos ikaw pagalit? Tsaka higit sa lahat, hindi nakukulong. Hindi ba? Kaya tuloy ang ligaya, mga boss, mga sir. 25%? Tuloy ang pili ng patek, ano? So kung Tuloy ang bigay doon sa chika babes.
So kung 100 million ang kontrata, 25 million ka kaagad. So itong mga, kumbaga ito yung mga sidekick mo, kanya-kanyang diskarte. Sila ang front, 2%, 2%. No? So kung 100 million, 2%, 2 million. So ang ginawa nila, sandali lang. Mukhang bihado tayo dito, tayo front dito eh. I-ghost na natin ito. Yun na nga. Oh, di ba? Oo. So naging kahaman na masyado Oo, eh. parang tayo ang front, tas ang liit ng sa atin. Mas malaki yung sa proponent. So ito nga po, sumabog na ito mga kapatid. Alright, kaya ngayon, sinasabi mismo nitong si, di ba si Hernandez, walang maayos na pagawaing bayan kasi nga lahat po ay Substandard. overpriced Yan. and substandard. Oo. Okay? Sige, so sa ngayon mga kapatid, sa binabanggit na Ginoong Dizon na may makukulong sila. Yung 2%, yung 1%, yung 25%, hayahayang buhay. Kasi yung saldi ko na ididemanda ninyo, hindi uuwi. Maganda pa rin ang buhay sa Europa. Downtrodden, as always. Hindi na nga natin mahanap. Iba ka nagpabago na ng mukha yun. Hello, Oo. mga kapatid. Magising po tayo sa katotohanan na to, ha? Oo. At Baka kung pwedeng unahin natin yung mga nandito. Pag nahanap natin si Saldi, saka nyo ikulong. Wala bang nandito? Wala ba natira mga dito? kapatid, ang Cebu City na sinasabi din po na meron pong nakuha, na kabuuang 26.61 billion pesos na flood control projects, 414 po ito, na flood control projects. At mamaya po, kung meron pa ho tayong extra time, iisa-isahin ko ito. Sila po ay pangalawa lamang sa Bulacan. Okay, kasi po ang Bulacan ay merong 668 projects na ang total ay 43.75 billion pesos. At dito po sa Bulacan mga kapatid, kung atin pong babalikan mga kapatid, yung pong alokasyon para po sa, ito po mga kapatid ay sa alokasyon pa lamang doon sa flood management program. Alright? Para po mga kapatid, sa Bulacan po lamang ito. Hindi pa kasama dito yung pong mga sinasabi na may mga na-veto na items, ito pong 2025 budget. Kung pupuntahan po natin ang Bulacan, sa flood management budget allocation in 2022, 24.56% ang nakuha ng Bulacan sa kabuang Region 3. Magkano pong halaga niyan mga kapatid? Nung una 3.752 billion pesos. 2023 naging 42% ito, mahigit. Anong halaga nito? 11.901 billion. 2024, 14.605 billion. And 2025, 11.99 billion. Ang total niyan, 41.358 billion pesos. But wait, there's more. Sa Bulacan mga kapatid, meron pa pong iba na po lamang ang title noong pong proyekto. Kaya nga, sa ngayon, lumalabas na kung sino pa ho yung pinakabahain, sila pa ang may pinakamalaking alokasyon ng flood management program budget. Ito po ay hango din mismo sa ating pong research na ginawa sa kabuuan ng Region 3. Alright? Ang may pinakamalaki pong budget na nakuha ay Bulacan. Ngayon mga kapatid, iisa-isahin po natin ito. Eventually po, kasi dalawa ito, Yung flood management program budget, meron pong sinasabi din na isa pa pong uri ng proyekto, hindi po naman ito, kumbaga, naka-align doon po sa flood management program. May isa pa po silang mga paningit. Meron pa pong sinasabi na, sipag na klase ng alokasyon. Pero ganun pa rin pong animal yun. Para din po daw sa flood control project. Alright? Sige po. Sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon. Kaya, panghawakan natin ang sinabi niya sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Be not afraid or dismayed at this great multitude, for the battle is not yours but God's. Panghawakan natin to. Kailangan lang natin maging vigilant at mapagmasid at kailangan natin ma-educate kung ano yung mga karapatan natin. Yun lang guys, thank you for watching.